Okay, welcome ulit sa ating YouTube channel, no, sa Practical Electrical. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa direct at saka sa submetering, tsaka also dun sa Form 2S versus Form 1S na meters, no. Ano na-discuss natin noon, no? Utility, direct metering, tsaka submetering, no. So, technically, explanatory naman tong slide na to. So, kung di mo pa naintindihan to, balikan mo lang yung pinaka, yung pinaka videos natin nung nauna, no? So, review naman tayo dito, conductor functions, no? Bakit ko nalagay na TNC, TNS, TNCS, no? Di-discuss ko rin to, saglit lang, no? So, technically dito sa graphics natin na to, line to line ito, single phase 3 wire, no? Meter base natin nandito, dito ang wiring yan, di-discuss din natin to. Tapos, yung pinaka grounded service conductor natin is itong kulay puting ito. Yan yung binigay ni Meralco or ni DU, no? Pagdating dito sa pinaka service equipment natin, nandito yung pinaka main bonding jumper natin, no? Kung saan nagsiseparate na yung function ng grounded service ng normal current return path at saka ng ground fault return path, no? Magkahiwalay na siya, no? So, bakit kaya master? Bakit kaya ganun, no? I-discuss din natin mamaya yan, no? Para maintindihan din natin. So, next tayo dito. Ganon din. Same approach din ito, line to ground, single phase 2 wire, ganun din, no? Yung meter base natin, i-discuss din natin bakit ganyan din yung pinaka wiring natin. Actually, yan yung pinaka main topic natin ngayon. Mainit din ito, no? Dami nag-aaway dyan, no? Okay. Ito, sa IEC earthing system, ito yung pinaka international standard ng mga electrical installation. This is IEC 60634, no? Check nyo na lang sa Google kung anong number yan, no? So, ganito lang naman yan, no? Sa Pilipinas, PEC tayo, no? Which is technically from NEC or National Electrical Code sa US, no? Ang ini-implement na earthing system doon is TNCS. So, ano nga ba yung TNCS, no? So, sinasabi dito, TN, which is terre, hindi ko alam kung anong basa, pero French word yan for earthed or grounded, no? Dito sa pinaka-neutral lang source natin, which is technically ito, no? Ginaground natin yan, no? May ruling din si IEC na not necessarily na neutral ang ginaground. Kung single phase 2 wire yan, pwedeng isa sa mga conductor, which is technically yung diniscuss natin noon na single phase 2 wire or line to ground, no? Ngayon, sinasabi dito, N. Bakit kaya N yan, no? Yung neutral mo, syempre, grounded na siya dito or earthed siya dito sa source, then dinidistribute natin yan throughout the system, di ba? So, C. Bakit kaya C? Ibig sabihin lang yan, combined yung function ni neutral at saka ni protective conductor, no? Yung protective conductor natin or protective earthing conductor natin, which is technically PE yung tawag nila sa IEC, ang equivalent niyan is yung pinaka-equipment grounding conductor natin, no? Or EGC, di ba? Di-discuss ko rin to sa mga next videos, no? So, paano nga ba? Pagdating naman dito sa pinaka-link natin dito, yan yung link natin, no? Which is magsiseparate na yung function ni neutral at saka ni earthing conductor, and protective earthing conductor, which is yung parang MBJ natin yan, yung main bonding jumper, no? So, maganda itong malaman mo guys, kasi actually, ang PEC natin, malapit na mag-harmonize sa IEC. Actually, nag-harmonize siya ongoing, no? Baka sa future natin, hindi natin alam. Baka mamaya ito na yung i-adapt natin, di ba? So, paano nga ba to? Explain ko sa inyo, guys. Normal condition tayo, Technically, may load ka dito. No? So, kung may load ka dito, may current na magpo-flow, papunta dito, sa neutral nagpo-flow yan, di ba? Babalik sa source, then babalik dito. So, umikot yung current dyan. Normal condition yan, di ba? Ngayon, paano kung meron kang load dito, then technically yung pinaka-conductor natin na line is nagkaroon ng insulation fault. For example, nadikit siya dito sa pinaka-enclosure natin. Yung current na yan is magfo-flow dito sa pinaka-equipment natin, then sa protective earthing conductor natin. Then, pagdating dito sa link natin or yung main bonding jumper na tinatawag natin, lilipat na yan papunta dito sa pinaka protective earthing neutral or PEN conductor, hindi na siya sa PE, di ba? So, service side na to, di ba?
Then, para makabalik siya dito, mapatrip niya kung ano yung may breaker ka dito, di ba? Basic principle, no? Bakit kaya, master, kailangan pang paghiwalayin yan, no? Bakit di na lang nila pagsamahin yan, di ba? So, explain ko na lang din. Sabihin mo nang wala ito, itong pinaka ito, wala yan, no? Example lang. May load ka dito. Yan. So, may current na magpo-flow papunta dito. Normally, di ba? Ang problema kasi, pag ginawa mo yung process na ito, once na magkaroon ka ng insulation fault dito sa side na to, pak, nadikit siya dito sa pinaka-enclosure natin, no? Nadikit siya dyan. Pag nadikit siya dyan, hindi babalik yung pinaka earth fault natin kasi wala kang equipment eh. Wala kang protective earthing conductor dito, no, na PE. So technically, pag hinawakan mo ito, pak, nakaapak ka sa lupa, syempre grounded ka rin, sa'yo dadaan yung kuryente na yan, no? Sa'yo dadaan yan, magkakaroon ka ng electric shock dito, no? Kaya hindi pa pwede yung ginagawa mo lang yung wala yung pinaka protective earthing conductor natin. At saka hindi pa pwedeng wala kang link, no? O pag wala kang link, yung TT earthing nga yung ina natin diyan, diniscuss ko nung nauna, i-discuss din natin yan sa susunod, no? So, bakit mahalaga ring malaman mo to, no? Kasi same approach yan dito sa kanina, no? So, technically combine TNC dito, 'di ba? Combine yung function niya. Pag-apak niya dito sa pinaka service equipment natin, magse-separate na siya dito. TNS. So, separate, combine, separate, combine. Kaya, overall, TNCS. TNCS. Combine, separate. Tere neutral dito sa source. Combine ang function dito, C. Then, separate. Separate ang function ng normal current return path tsaka ng pinaka-ground fault return path. No? Ganon din sa line to ground. Walang, walang exemption. Same lang yan. Okay. So, review ulit tayo. Single phase 3-wire. So, technically, nare-review nyo na maayos to. Isa pa pala guys, huwag kayong magbabanding dito sa load side ng main banding jumper. Mortal sin yung maglagay ng banding dyan. Okay? Tandaan nyo yun guys. I-discuss ko rin mamaya yan. Bakit? Ganon din dito. Okay? So, technically, makikita mo dito. Kaya naging ganon yung itsura nung pinaka meter base natin kasi ito grounding terminal na sa gitna, di ba? Tatandaan mo ahead ng pinaka banding natin, no, main banding jumper, yung pinaka grounded service conductor natin ang magse-serve na equipment grounding din, no? So dapat ma-realize mo kung bakit ganun din yung wiring niyan, no? Pero ahead ng main banding jumper 'yon. Paano kung load side ng main banding jumper, di iba yung wiring yan kasi meron ka ng kulay green na wire, no? So, saan ba exactly sa PEC yung na yan, yung pagko-connect natin ng grounded conductor sa pinaka source natin? Actually, ito yan, no? Sa Article 250.7.13, no? Supply side ng equipment or yung sinasabi natin na itong service disconnecting means natin na ito. Kung mapapansin mo, sinasabi dito, a grounded circuit conductor shall be permitted to ground non-current carrying metal parts of equipment, raceways, and other enclosures dun sa number 1, dun sa supply side or within the enclosure of the AC service disconnecting means. Kaya ang sinasabi dito, supply side, yung supply side nito, ng pinaka-service equipment natin, lahat ng supply side niyan is connected sa grounded conductor. Yan yung magsuserve as your equipment grounding. Then, dito naman sa pinaka-service equipment natin, kung mapapansin mo, banded din yung pinaka-neutral natin through the main banding jumper dito sa pinaka-body nung yung pinaka-enclosure nung service equipment natin, no? So yan exactly yun. Saan nasusulat yung TNCS system na yan, no? So kumbaga pwede mong sabihin dito na saan sa exactly sa PEC na pwede gamitin ang grounded conductor as equipment grounding. Diyan nasusulat yan guys, no? Additional info. Form 2S versus Form 1S meter base. So, ito lang. Form 2S, pwede mo siyang gamitin, no? Sa
single phase 3 wire or line to line, tsaka sa single phase 2 wire, na or line to ground or line to neutral, no? Yun yung advantage ng paggamit ng Form 2S. Though, doon nagkakagulo, no? Doon nagkakaroon ng problema, hindi pagkakaintindihan. Sa Form 1S, hanggang single phase 2 wire lang, hindi ka pa pwede sa 3 wire, no? Kaya bihira mo makita to sa urban area. Possible sa mga condominium na line to neutral ang connection, pero hindi ina-approve, hindi ginagamit yan sa mga bahay-bahay lang na normal. Okay? So, Form 2S meter-based wiring, no? Ahead of main bonding jumper, no? Kapag dun ka sa ahead, dun kanina, di ba? Kahit mo to, yung diagram na to. Ahead, di ba? Paangat ka dun. Yung pinaka-wiring natin is technically, itong grounded service conductor na ito, babalatan mo yan, no? Dediretso dito yan. Nakaband yan dun sa pinaka-enclosure na yan. Kasi nga, sinasabi nga natin kanina na pag ahead ka ng main bonding jumper conductor, no? Ay main bonding jumper natin, pag ahead ka, pag nandito ka sa taas niyan, lahat ng nandito sa ibabaw niyan, si grounded service conductor ang magsuserve na ground fault return path. Ground fault current return path, no? Kaya binand mo siya sa pinaka-enclosure natin. Ang mangyayari dyan mamaya is, paano naman, di ba? Kung submetering siya. Below na siya or after na siya ng main bonding jumper. Pero for now, malaman mo na ahead. So, ito rin, ahead din ito. Kaya nga, ginamit mo siyang pinaka-earthing natin, grounding natin, plus, ginamit mo rin siya for yung specific function niya na grounded service conductor. Plus, ba't jumper lang yan? Hindi na lang gumanon yan, di ba? So, discuss ko rin mamaya yan. No? Delete ko lang to, no? Okay. So, Form 2S muna tayo. Focus muna tayo dito. Tatanda mo yung Form 2S, single phase 3 wires, line to line, no? Meron kang dalawang line, which is 240 in between, para makapag-load ka ng 230 dyan. Then, meron kang 120, line to neutral, for 110 volts na loads, no? Ang pinaka-critical lang dito na malaman mo, sa Form 2S, kaya nga 2S yan kasi meron kang 2 element, no? 2 element dun sa pinaka-current coil natin. Isang current coil dito, which is technically meron kang ammeter dyan. For example, parang meron kang ammeter dyan para mabasa niya yung current mo dyan. Tapos dito, may ammeter ka ulit. Diba? Well, reasonable naman siya kung bakit dalawang ammeter. Tapos, in between nito, meron kang parang voltmeter or voltage coil para basahin niya yung voltahe in between sa 2 points na ito, no? So, technically speaking, sa loob na nung pinaka meter ito, no? Pinaka loob nung meter ito, no? Itong meter base lang ito, guys, no? So, wiring niya. Pero sa loob ng meter yan, yun yung sinasabi ko na meron siyang voltage coil and dalawang current coils. So, technically, itong pinaka gitnang ito na terminal na iyan, walang function yan dun sa reading natin. Ang function lang yan is for equipment grounding lang, no? Kaya nga, dahil nga ahead ng main bonding jumper, tinatap natin dyan, binaband natin dyan yung pinaka-grounded service conductor, diba? Ruling din ni PEC yun. So, technically speaking naman kasi, yung meter mo kasi, tsaka meter base, or meter socket, tinatawag, is similar yan sa plug and socket. Diba? Parang isasaksak mo lang din kasi yung meter dun sa meter base. Like, pagsaksak mo ng plug sa socket. Diba? So, paano yung magiging tamang wiring ng ating pinaka socket natin? So, dyan tayo magkakatalo-talo. No? Yan. So, dalawang current coils, isang voltage coil. Though sa mga electronic na meters ngayon, gumagamit na sila ng transducer tsaka ng analog to digital converter, no? Sa loob na, transducer. Though, ito naman yung pinaka-exact explanation niya. So, bakit dalawang current measurements pa yung kailangan sa Form 2S? Pwede naman isa na lang, di ba? Bakit dalawa pa? No? So, sinasabi ko lang dito na walang gamit sa grounded conductor, neutral, sa real measurement ni line to line. Actually, mali yan, no? Baka nagkamali lang yan. Sorry, mali lang yan, no? Mali yan. Ang sinasabi ko lang dito is technically, walang gamit itong terminal na ito, no? Hindi siya kinakailangan, no? Ito lang, ang gamit niya is for
equipment, grounding lang, no? Yun lang pinakagamit niyan. Okay, so bakit dalawa? Kung titingnan mo dito guys, 55, meron kang load, no? Dito. Itong pinaka-load na line to line mo is nagdo-draw daw siya ng 30 amperes. Itong isang line to neutral mo sa isang line, yung kulay black, tsaka nung neutral, which is gray, no? Or white, pwede naman, is 25 amperes. Tapos yung isang line mo na naman na 2, tsaka itong neutral, is 15 amperes ang load niya dito, no? So, technically, magkakaroon ka ng unbalance gamit yung Kirchhoff's law or KCL. Kirchhoff's law o Kirchhoff's currents law, KCL, di ba? Mag-KCL ka lang naman. So 55 dito, i-add mo lang ito. Add mo, so add mo yung 25 plus 30, tama ba? 55 ba? Okay, tama, di ba? Kasi dahil dito, gaganon yan, pak, di ba? Tapos yung 30, buo yan dito, di ba? Ito may 15 kang magdodraw dito. So technically, dapat 15 plus yung 55, di ba? So 45, no? Tapos pagdating naman dito is 25, may 15 dito, mag-minus ka. 25 minus 15, yan yung magpo-flow dito. May 25 ka dito, mag-minus ka ng 15 kasi napunta dito yung 15. Ang magputitira dito 10 amperes, no? So technically, nagkakaroon ka ng unbalance sa system, di ba? So, hindi kaya masama yun, master? Parang masama. Hindi naman, no? Actually, ginagamit nga sa Amerika yan. So, wala naman silang issue masyado dyan, no? Though, masama yan kung sobra-sobra yung pagka-unbalance. Pero kaya mapapansin mo, dalawang current measurements yung kailangan mo. Kasi nga, kailangan mong i-reading ito, tsaka ito. Though, sa meter base kasi, meron tayong tinatawag na Blondel's theorem na sinasabi, which is technically, dalawang current element lang ang kailangan mo para ma-measure yung pinaka buong system mo. So, ganun yung ina-apply dito. Though hindi ko pa diniscuss yung theory na dito, pero at least alam mo na ganun yung pinaka main reasoning niya. So, kung wala itong pinaka isang current coil mo dito, paano mo malalaman yung pinaka reading ng buong system? Biruin mo, akalain niya 55 amperes na buo lang yung kinakain mo. 45 na pala dito, di ba? So, parang unfair naman sa yun, di ba? Kaya nga, dalawang current coil ang kailangan mo dyan, no? So, sabay ang 230 tsaka 110 devices. Pwede yan sa line to line, no? Mag-tap ka lang naman dun sa pinaka kulay puti natin, which is yung grounded conductor natin, yung neutral dito, di ba? Kasi nga, 120 yan dito sa pinaka-source, makakuha ka ng 110 dyan. Though hindi ina-advise ni Meralco to, kasi nga, medyo delikado rin to. Di-discuss ko rin sa future bakit delikado yan. So, pag walang 110 load, siyempre, balance yung system mo, di ba? So, parang lumalabas, pag balance yung system mo, useless na yung isa, di ba? So, kung balance. Kaso ang problema, binibigay sa'yo ni Meralco yung isang line, yung pinaka-grounded service conductor niya na kulay puti, binibigay sa yan. So, may possibility kasi na magsaksak ka ng load na 110 volts dyan. Which is, yun yung gustong ma-reading ni Meralco. Baka magsaksak ka nga dyan. Di ba? So, sa Form 2S na single phase 2 wires, line to ground, ang system natin, Form 2S pa rin ito. Though, ganyan na magiging wiring natin. Bakit kaya, Master? Isa na lang yung kailangan mo na ganun. Di ba? Hindi mo na kailangan ng padaanin ng ganun. Actually, pa pwede rin naman, no? Though, hindi naman yun yung pinaka-preferred natin, no? Okay. Form 2S, dalawang current coil pa rin, isang voltage coil pa din, no? Though, mali lang yung diagram, dapat meron din ito. Dito. Yan, no? Bakit nakatap lang sa Form 2S, no? Mag-line to ground. Dito lang yan, guys, i-discuss din natin ito, no? Though, mali rin ito, no? Ground conductor and reference for voltage measurement lang naman siya. So, voltage measurement lang yung kinakailangan. Makikita mo kasi kanina, di ba? Dito, meron ka pa rin voltage measurement dito. Ang maganda lang kasi dito, nakadiretso siyang ganyan, pero yung voltage measurement mo dito, meron pa rin yan, intact pa rin yan. Gusto niya ma-measure yung voltage dito. Kailangan mo yung sa Blondel's theorem, no? Para ma-measure mo ng accurate yung system. Ang problema dito,
sa pinaka-line to ground natin, dahil nga alam mong balance na yung loading mo kasi dalawang wire lang yung binigay mo. Kung ano yung pumasok, syempre, kung ano yung pumasok, yun din yung babalik, di ba? Unlike kanina dun, baka mag-tap ka ng 110, syempre, baka mag-unbalance yung system mo. Gusto mo ring ma-reading yung pagkaka-unbalance niya para hindi mo kumadaya, di ba? Parang ganun ang nasa utak ng DU eh. So, kailangan ko rin tong pinaka-tapping mo dito papunta sa voltage, no? Diba? So, kailangan mo pa rin yung voltage. Kasi, kung walang tapping dito na mangyayari, kung hindi mo itatap yan, kasi mo wala yan, delete natin. Kaya mo, di-delete ko. Ayaw ko mag-tap. Huwag ko mag-tap. Wala kang voltage measure, wala kang marireading dyan. Baka, may ma-reading ka man dyan, hindi accurate yan, di ba? Diba? Baka mamaya floating na yung voltage niyan. So, talaga, hindi magandang gawin yan. Kailangan mo yung tapping yan. Mahalaga yan. Pero, kapag directly metered ka ni DU, ha? Remember, kasi ahead na to ng main banding jumper. Okay? So, bakit isang current measurement kailangan? No? Ayan, kasi balance nga yung system. Kung ano yung pumasok, 30 amperes, yan, yun din naman kasi lalabas, di ba? So, kung dito mo pinadaan pa yan, edi parang sayang lang yung wiring mo, di ba? Nag-wiring ka pa ng kung ano, komplikado, di ba? So, kaya madalas na ganyan ang nangyayari. Tinatap na lang doon. Kasi nga, useless na lang yung isang current coil mo eh. Pero pwede mo rin naman gamitin, no? Wala namang problema. Actually, meron din talagang gumagawa niyan. Ito yung sinasabi ko kanina, ito yung pinaka-grounded conductor natin, or neutral na lang, basic terminology, do magkaiba yan. Tinatap mo dito, para may voltage measurement ka in between the two. Diba? Para may voltage measurement ka dyan. Now, yan yung pinaka-recommended. Kasi matatandaan mo, ang pinaka-primary function talaga nito, mauuna, di ba may dalawang function tayo, di ba? 1 tsaka 2, yung kanina. Balik ko lang para makita mo yung pinaka-function natin. No? Yan. Yung pinaka-function natin kanina, dito, di ba dito sa side na ito, yan yung side na to, ang sabi natin, ahead ng MBJ, meron kang dalawang function. No? Ang magdo-dominate dito, ang pinaka-priority mo is yung ground fault return path. Yan yung priority. Actually, sinasabi rin to sa IEC standards na mas priority ang function di ground fault return path, ay ground fault current return path, kaysa dun sa normal current carrying return path. Diba? Mas prioritize niya to. Ito yung number 1 priority, second ito. Yan ang lagi mong tatandaan. Kaya pagdating mo dito, yung pen conductor mo, priority niya yung pinaka-protective earthing kaysa dun sa neutral na function niya. Kasi dalawang function niya, kaya nga pen di ba? So, ang mangyayari dito, kasi mas priority mo nga naman yung safety kaysa sa function, di ba? Siyempre, safety pa rin tayo, buhay ng tao, pinag-uusapan natin doon, di ba? So, technically, lumalabas talaga dito, preferred, ito recommended ito. E paano kung gusto ko option 2? Ayoko niyan. Matigas ulo mo Gusto mo ganito no? Pero meron talagang gumagawa nito, di ba? Pero okay din naman, wala nang problema diyan. Yung pinaka-grounded conductor natin, tatap muna dito, syempre. Tapos tatap doon yung kasa. Kasi may current coil ka lang naman mababasa diyan, di ba? Ampere, ampere, tapos ampere, ampere dito, di ba? Amperes niya dito. Tapos voltage coil lang naman in between the two, di ba? Yan, in between the two. Para makuha mo itong pinaka-voltage dito. So, dito, ang function dito sa option 1, nag-dominate yung pagka-function ni earthing, protective earthing, di ba? Kaysa dun sa function ni neutral. Dito sa option 2, nag-dominate yung function ni neutral kaysa dun sa protective earthing na function natin. So, nagkabaliktaran siya, salisihan siya. Mas maganda ito kaysa dito for safety. Okay? Kasi buhay ng tao, pinag-uusapan natin ito. No? Mas mahalagang mauna ang pagkaka-equipment ground nito kaysa dun sa normal na function yan. Di ba? Kasi buhay ng tao ang pinag-uusapan. Tandaan mo yun guys. Kaya nga, ito yung palaging ginagawa. Bibihira itong option 2. Though, kahit ano yun, pwede dyan. Walang problema. So, bakit isang current measurement lang kailangan mo? Actually, tingnan mo dito. Ginamit ko na to. Option 2. Yung isa, pinadaan ko na dito. Yan. Pinadaan ko na rin dito.
Wala lang yan. Normal lang yan. Actually, ganyan nga rin yung setup ni, ni line to line. Yung line to line, may isang conductor lang sa gitna eh. Kung di mo ginamit, di ba? Parang ganyan din yan. Gumagana nga sa line to line, ba't hindi gagana sa line to ground? Di ba? So, yun yung pinaka-primary function yan. Kung gusto mo, i-discuss din natin yung theory behind Blondel's theorem sa future para at least malaman mo lang. Ito kasi for, ano lang to eh, for easiness of discussion dahil nga gusto lang naman natin ito practicality, di ba? So, marami kasing kababayan natin dito sa Pilipinas na nagkakagulo kung bakit daw ganyan yung wiring nitong ganyan, ganyan, ganyan. Daming away sa mga group. So, Form 1S meter. Yan. Ito matindi naman. Iba naman ito. Sa Form 2S, matatandaan mo, dalawang current coils, isang voltage coil. Dito sa Form 1S, kaya 1S lang, isang current coil na lang. Kaya nga, for single phase 2-wire ka na lang. No? Ayan, single phase 2-wire. Yan yung pang-probinsya talaga to, no? Mga co-op. Ginagamit natin. Yan, no? So, actually, si Form 1S, basically, same wiring principle lang din naman kay Form 2S, no? Form 2S application sa sa line to ground or single phase 2-wire. Though mas preferred na yung dito, no? Itong isa, mas preferred mo na to. Kasi nga wala nang current coil dito. Though pwede rin naman ito. Actually, mas gusto ko pa nga itong option 1 eh, kaysa dito sa option 2. Choice nyo na yan, no? Wala namang problema dyan. Kasi ito, subok na talaga to. Diba? Though pwede rin naman ito si Form 2S. Karon din yan, basic principle, di ba? Wala ka lang current coil dito sa pinaka-isang line. So, wala nang problema, di ba? So, technically, safe pa rin naman siya. Okay, di ba pinag-usapan natin tong main banding jumper? At sinasabi natin na after ng main banding jumper, magkahiwalay na itong grounded conductor tsaka si equipment grounding conductor, di ba? Yung function niya, no? Kaya nga dito sa ahead, sa main meter, ginagamit mo yung grounded conductor as your equipment grounding conductor din. Kasabay nung function niya na normal current carrying return path siya, di ba? Dito naman, after na MBJ, magkahiwalay na yan. For example, di ginamit ko tong grounded conductor, di ba? Ginamit ko sa 110 volts na device. Trip ko lang eh, no? Naglagay ako ng submeter. Ngayon, itong submeter na ito, hindi under kay Meralco to or ni DU no, or ni Co-op. Under ito dun sa pinaka-customer natin or yung pinaka-landlord ng pinaka-apartment natin or building, di ba? Ngayon, ang mangyayari dito, yung equipment grounding conductor mo, dadaan na dito siya, no, sa gitna. Yan ang ibaband mo dito ngayon sa body ng enclosure. Di ba? Sinasabi nilang body ground. Marinig mo yung body ground, equipment grounding yun. Yung body ground na yun, sinasabi nila. Then, itong pinaka-grounded conductor na yung neutral, tatagos lang yan. Hindi mo naman kailangan sa reading yan. Di ba? Pinag-usapan natin, hindi mo kailangan sa reading yan. Di ba? Wala siyang weight dun sa pinaka-reading natin. No? Ganon din yan. For example, grounded conductor, not used. Iniwan mo na dito, no? Naiwan na siya. Common case ito kasi wala naman tayong 110 volts na load. Madalas 230 lang, di ba? Dito, naiwan na dito yung grounded service conductor. Kaya nga puti yung pinapaabang sa ni Meralco, di ba? Hindi green. Ngayon, ang mangyayari dito, wala ka ng kulay puti, kulay green na lang, di ba? Ganun din ang wiring. Same lang din, same approach. Walang problema, di ba? Malinis tayo. No? Maliwanag sa inyo, guys, ha? So, submeter ulit dito, line to ground, single phase 2-wire. Yan. Ganyan. Dito may jumper ka kasi nga, ginagamit mo yung pinaka-grounded conductor mo as your equipment grounding conductor din. Kasi nga, yung function nila, dalawa in one conductor, all in one. Pen conductor, protective earthing neutral. Di ba? Pagdating dito, after na main banding jumper, yan, magsiseparate na siya. Di ba? Separate na. Gaganyan siya dito, gaganyan siya dito. May gumagawa talaga nito. Yung ginajumper lang na ganyan, may splice dito in between, pa ganyan. Merong gumagawa niyan, no? Teka, pakita ko lang sa inyo, guys, ha? Para at least, baka hindi kayo naniniwala sa akin, eh. Ayan, meron talagang gumagawa niyan, no? Meron. Ito. Yan, no? Maliwanag. Conductor yan. Hindi niya pinadaan dun sa equipment ground or body ground nung enclosure. Ang ginawa niya, nag-splice siya dito, papunta sa dito para makapag-tap, makakuha siya ng voltage measurement in between the two. Meron talagang ganyan, no? So, siguro i-copy ko na lang ito dun sa
taas kanina para meron tayong copy doon. Okay? Medyo mahaba yung webinar natin, guys, no? So, marami kayong matututunan. Ayan, no? 'Di ba? Ginamit niya. Splice lang tayo pa ganun. So, walang problema. Yan talaga ang safe wiring niyan. Hindi mo po pwedeng gamitin yung grounded conductor na yan as your equipment ground. Kasi nga, nag-separate ka ng function, di ba? Yan. Main meter versus sub-meter wiring, no? So, dito naman, ang nangyari is Form 2S or Form 1S, applicable naman ito, optional. Yun nga, sinasabi ko, optional. Di ba kanina, ito, ganun dito. Though, pwede mo rin gawin kanina, pa ganyan, tapos tsaka the jumper dito, di ba? Pwede rin yun, walang problema. Pagdating nga lang sa submeter, syempre, pwede mo nang itap. Instead na mag-splice ka dito, di ba, nag-splice ka dito sa pinaka-part na ito, papunta doon para makapag-reading siya dito. Di ba? Pwede yan dito na lang, mag-ano ka na lang, no? I-tap mo na lang dito. Kasi nga, diniscuss ko kanina, wala namang weight doon sa magiging reading natin. Okay lang yan. Kasi balance naman yung system mo. Di ba? Ina-apply nga sa line to line, bakit hindi gagana sa line to ground, di ba? Problema lang naman sa line to ground is yung sa grounding equipment natin o equipment grounding natin, wala mo problema dun sa pinaka-function mismo ng conductor. Ginagamit mo nga sa loads, di ba? So, ano problema din? Eto, review tayo, guys, ha? Multiple neutral to enclosure connection or multiple bonding, no? Ng neutral tsaka ng ground or equipment ground. Ang equipment grounding natin kasama ang enclosure kasi may conduit ka dyan in between, di ba, sa enclosure. Actually, yung conduit nga pwede mong gawing equipment grounding conductor. Kasi nga, tinan mo to, ito yung bus bar mo. Nakaband ka nga dun sa pinaka equipment mo. Kaya mapapansin mo dun sa pinaka panel boards natin, tingnan mo yung grounding bus bar mo dun. Madalas walang insulator yon. Diretso yung pinaka-bakal niya dun sa sa pinaka-body nung equipment or yung enclosure nung equipment natin like panel boards, no? Ito mangyayari, objectionable current. Bakit objectionable current daw? Sinasabi sa code to. Objectionable current, in layman's term na lang para maintindihan ng lahat, pag may nag-flow na current dun sa not normally current carrying na conductor or parts ng system. Like for example, itong kulay green na wire na ito, equipment grounding. Dapat dyan, during normal condition, walang nagpo-flow na current dyan, di ba? Hindi pa pwedeng may nagpo-flow dyan. So, ang may nagpo-flow lang dito sa grounded conductor pa pwede. Kasi nga, normal current carrying yan. Ang problema, nag-bonding ako dito sa main service. Ito yung unang bonding ko. Nag-bonding ulit ako dito. Ano mangyayari dyan? Tingnan natin, ha. So, ito, papunta sa load to, supply. Mayroon akong load. Pack. Punta sa load, iikot yan, pa ganyan. Di ba? Iikot siya dito. Pagdating mo dito, may bonding ka dito. So, tas meron ka rin dito, papunta dito. So, meron ako dito, isang path, tapos nakaparallel ito. So, technically, energize itong enclosure mo. Energize ito. Tapos itong equipment grounding conductor mo, energize din. Meron ka rin voltage drop dito. So, technically, hindi na 0 volts itong reference mo dito from the source. Pwede kang may voltage drop na 2 volts dito. Edi may 2 volts ka dito na lalabas, di ba? Unsafe yan. Hawakan mo 2 volts, pwede rin ka makuryente dyan, di ba? Pagdating dito, nagparallel siya dito, babalik na siya dito sa source. Hindi mag-trip breaker mo dyan. Normal kasi, di ba? So, technically, energize itong pinaka-equipment mo. Hawakan mo yan. May nagpo-flow na current sa body nung enclosure. Magdadaan na kuryente sa iyo, pabalik sa source, di ba? So, delikado yan. Huwag mong gagawin yan, guys, ha? Plus, delikado rin talaga yan, no? Delikado talaga yan. Kaya sabi ko sa inyo, ayan, no? Neutral to case and connection na naman dito. Objection. Yan, diniscuss ko kanina, di ba? May nag-flow dun sa enclosure. At sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ka ng neutral to ground na voltage. May mag-a-appear dyan. Ina mo to, 2 volts. In between nung pinaka equipment grounding natin at saka nung ground. Meron kang 2 volts. Imagine, meron kang 2 volts sa katawan mo, no? Ewan ko lang kung makuryente ka dyan, pero may feasibility. Paano kung mas mahaba pa yung voltage drop nun? Mas malaki yung voltage drop nun. Sabihin mo ng 50 volts. Sa IEC standards, actually, kino-consider niya lang touch voltage na kaya ng tao is 50 volts. Which is technically, baka mangyayari sa iyan. Kasi nga, sa laki ng system mo, possible na magkaroon ka ng ganun. Lalo kung hindi maganda yung mga interconnection mo.
Ayun, no, nakakuryente nga ito eh. Oh. Siyempre, may dumadaan na kuryente dun sa pinaka-conduit mo. Hindi lang naman sa equipment grounding mo eh. Pati sa conduit mo, pwede may dumaan eh, di ba? Na kuryente or current. Possible, pag hinawakan mo tong dalawang point na to, makukuryente ka, di ba? Ang problema, hindi magti-trip yung breaker mo kasi nga, mababa yung current eh. Normal lang na may dadaan dun eh, di ba? Yun ang problema dito. Kasi nga, nag-double banding ka. Isa pa dito, fire hazard ito. Guys, huwag nang gagawin yan. Masusunog yung bahay nyo. Paano ba naman kasi, may nagfo-flow dito sa part na ito. Eh kung dito, hindi maganda yung pagkakakonect ng mga conduit nyo or whatever. Yung mga pinaka-connections ng mga equipment grounding nyo. Kasi di naman nakadesign ng ano yan, normal current carrying. Susunugin niya yan, guys. Yung breaker nga lang, di ba? Pag nag-terminate ka sa breaker, pag hindi maganda yung pagkaka-terminate mo dito, maluwag, nasusunog yan. Yan ang mini-maintenance natin madalas, no? Okay. So, more than one neutral to enclosure connection, katulad nito, kinonect mo na nga dito, nag-banding ka na nga dito, may banding ka pa ulit sa enclosure doon. Which is technically, mali yan. Huwag niyong gagalawin yan, guys. Submeter to, submeter. Submeter. Huwag niyong gagawin yan, guys. Promise, marami ng subok na nangyaring masama dyan, no? Kung gusto niyo subukan niyo. Wala namang nasasabing huwag niyo subukan. Pwede niyo subukan. Or kung gusto niyo mag-testing lang, hawakan mo, kuryente ka, diba? Parang ganun. Okay. So, multi-metering per floor scheme ni Meralco. I-review lang natin to Itong mga metro na ito, per floor ng building, di ba? Natatanda mo, first floor, second floor, third floor. Doon sa unang video natin, pag 300 units ata yun, tsaka 30 floors. Itong mga meters na to, pwedeng directly metered ni Meralco. Eh di ba pinag-uusapan natin kanina, pag directly metered ang mga meters, nagfa-follow yan doon sa rules ni Meralco. Di ba? Kasi meter niya yan hindi naman sa iyan Di ba? Hindi naman sub-meter yan. Di ba? Kaya sa multi-metering per floor scheme ni Meralco, na line to neutral, 400 by 230 volts 400 volts line to line, tapos 230 volts line to neutral. Ang ruling ni Meralco dyan is yung pinaka grounded conductor, yung kulay puti. Ito, yan. Ibaban mo dito yan, papasok dito, tsaka ka magja-jumper. Tapos yung equipment grounding conductor, diretso. Wait lang, master Di ba, ganyan na ganyan yung pinagawa mo kanina doon sa dito, yung ito. Di ba ito yan mismo? Ganyan yan, di ba? Sabihin, 1, banding ka dito. 2, nagbanding ka ulit dito. Violation ng PEC yan, Violation ng PEC yan, pero pinapagawa ni Meralco. Kahit ako, napakamot ulo ko talaga dito, guys. Literal, no? Sa multi-metering per floor scheme na ito, Hindi ko naman sinasabing may mali si Meralco. Tama nga, may tama si Meralco dahil nga sa kanya yung meter na yan. Pero kahit man lang sana sa meter base, nagbigay man lang sana siya ng konsiderasyon sa rules ni PEC. Kahit nasabi mong PE or whatever yung nag-implement niyan, hindi naman lahat ng nag-implement alam yung rules ni PEC. Katulad na lang nito, ibaban mo yung grounded conductor o neutral dun sa enclosure. Ibig sabihin, ito enclosure na to, may possibility yan na may energize. Kasi nga, energize yung conductor na yan. Normal current carrying niya. Kasi sabi mong grounded sa source yan or bundled sa source yan, normal current carrying conductor yan. No? Kaya nga sinabi ko dito, ayan multi-metering per floor. Tuwan-tuwa kayo, multi-metering. Sige, multi-metering per floor scheme tayo. Yan. Pagdating dito, transformer, bigyan ni Meralco, bigyan kanyan. MCB mo or yung service equipment mo. No? Sa service equipment mo, nagbanding ka na. 1. Dito, ayan, main banding jumper, di ba? Kita mo. Drinowing ka na nga dito 3-phase yan, line, di ba? Tapos para makakuha ka ng load, dudukot ka sa isang line, isang neutral, tapos igaground mo, di ba? Para makuha ka ng 230. Kasi 400 to 400 volts line to line. Ngayon, umakyat dito sa bus duct yan, nagbanding ka na dito, umakyat dito yan sa bus duct.
yung bus duct mo or busway sa PEC busway, um, 4 wires yan, 3 phase plus neutral plus ground, no? Itong ano mo, itong bus duct mo. Tatap si Meralco dyan ng plug-in, no? Ay, tatap tayo ng plug-in dyan. So, yan, maglalagay ganyan. Hindi si Meralco, Do sa meter base, ganyan pa rin. Aba, nakikipagbiroan ba si PEC sa ganyang ruling? Kita mo naman, nagbanding pa siya ulit dito. Nagbanding ka na nga dito. Double whammy ba yung gusto mo? 2. Diba? Ewan ko pero iba talaga. Napakamot talaga ulo ko dito sa ganitong system. Though wala ka naman magawa kasi nga pag hindi mo sinundan, hindi ka i-energize ni Meralco dyan. Hindi ka susweldohan. Di ba? Problema yan. Kaya sinasabi ko, nakikipagbiroan ba ito si Mike Holt sa inyo? Hindi nakikipagbiroan si Mike Holt. Objectionable current ang tawag dyan. Electric shock ka na nga, energize pa yung conduit mo, kuryente ka na nga. Di ba? Sira pa yung mga mga gamit mo, masusunog pa. Sunog pa yung building mo. Ayan, sunog ang building mo, 'di ba? Ang dami nasusunog na condominium, guys, Ang problema is yung implementation. Hindi naiintindihan ng maigi ang rules ni PEC, no? PEC or ni NEC, ganun kahalaga 'yan, no? Kahit sino, marami akong kakilala, aminado, mali talaga yung sinasabi nung multimetering per floor scheme na yan, no? Yan, aminado kami, no? Ewan ko na lang, guys, kung depende na sa interpretasyon nyo, kung paano nyo interpret ang code. Pero, sa nakikita nyo, alin ba talaga ang tama, di ba? Siguro dapat maituwid. Biruin mo dito, pakita ko sa'yo. Ito, busbar gutter. Dito, in-isolate mo yung neutral. Naglagay ka ng insulator dito. Para lang ma-isolate mo yung busbar ng neutral from sa enclosure. Ito mo si equipment grounding, no, na busbar. Wala na siyang insulator kasi nga, banded talaga sa enclosure yan. All the time, di ba? Wala namang ruling yan. Problema dito, bakit ka nagkaroon ng banding doon? Di ba? Iniiwas mo nga dumikit yung neutral mo doon sa body. Tapos dito nagkaroon ka ng pinaka-connection dito, di ba? Why? Di ba? Di ba si Jacket yan, tuwan-tuwa. Ewan ko, nasiraan na rin ang ulo, no? Ito din, no? Tuwan-tuwa ka, naglagay ka ng insulator dito. Neutral, insulated tayo dito. Pagdating sa meter base, binand mo. Bakit mo binand, di ba? So, ang daming ganyan, no? So, ito naman. Tama na muna si multimetering per floor scheme. Multimetering naman tayo, pero sub-metered ng building admin, no? Either secondary metering or primary metering. Marami rin gumagawa na developer nito. Actually, mas gusto ko nga ito kaysa yung multimetering per floor scheme, no? Dahil sa issue lang na yon. Pero in terms of function, okay naman yung multimetering per floor scheme. Though in terms of safety, medyo laylo ako. Dahil lang naman sa maling ruling na ganon. Though hindi ko naman sinasabi na sobrang mali. Pero, kayo guys, i-judge nyo kung paano, no? Ito, tenants pay to the landlord, landlord pays the DU. So, lahat ng metro dito, si DU ang nagbibigay, no? Common scheme to sa mga commercial tsaka non-residential. Though, ginagamit din sa mga residential to tsaka mixed use. Yan, multimetering tayo, no? Pag naka-primary metering or secondary metering ka, pwede ito. Itong meter na to, dito, nagbanding ka dito. Ang meter na lang ni Meralco dito, ito, check meter, meter na lang dito yan mismo. Sa pad-mounted transformer, nandun yung CT rated na yan sa loob. No? Itong sa pinaka-service equipment natin, SE na lang, lagay ko dyan. Nagbabanding na tayo dyan, so 1. No? So, technically, anything na mag-aakyat dito yan, hindi ka pwedeng mag-banding. Bawal ang banding ng neutral to ground, no? So, nag-banding ka na dito, yung meter base mo dito, pagdating dito, ang ganda ng wiring, di ba? Okay yan, approve sa akin yan, no? Approve yan in terms of interpretation ni PEC or ni NEC, no? Kaya feel ko mas safe yung mga ganyang system. Kasi nga, hindi na siya under sa rules ni Meralco, no? Okay. Ito, primary metering. Ito, secondary metering lang pinakita ko dito, Though, pag primary metering kasi,
pwede kasi natin, ang consideration mo dun sa transformer mo, sa'yo na kasi yun customer owned na yun no? Ang consideration mo na doon is, sa'yo na yan, separately derived system. Ano ba yung separately derived system na yan, no? Matatandaan mo, iba ang service sa separately derived system. Ang separately derived system, walang direct connection yan dun sa source system dito. Ito, system to ni Meralco, for example, di ba? Though, pagpasok sa yan, sa'yo na to di ba? Though, yung system yan, yung, alam mo to, yung customer to DU boundary, sa'yo yan. Pero, in terms of electrical system, part pa rin ng system ni Meralco yan, di ba? Parang lumalabas na ganun. Pagdating dito, may isolation ka dito kasi transformer na yan. Wala namang direct connection yan nung conductor dito tsaka conductor dito, di ba? Walang direct connection yan. Separately derived system na yan. Ang may direct connection lang is equipment grounding conductor, though wala namang weight yan kasi nga not normally current carrying yan, di ba? Other than true grounding or bonding connections. Kaya nga may definition yan. Dito sa ganyang system, pwede ka dito mag-bonding SBJ, supply bonding jumper. Makita may pagkakaiba sa separately derived system, SBJ, or gagamit ka ng dito, SBJ, pwede dito. So, pwede kang mag-band dito or mag-band dito. Pag service, MBJ ang gamit. MBJ, main bonding jumper. Dito, system bonding jumper. Wow, kakaiba to master O, didiscuss ko rin sa susunod yan pag mag-ano tayo ng mga grounding and bonding. No? Okay, multimetering by building admin, not under Meralco. These setups avoid objectionable current and are code compliant. Diba? Pinag-usapan ko nga kanina ito, tsaka ito. Diba? Approve yung mga yan, guys. No? Napakagandang malaman mo yan. Form 1S, Form 2S, walang problema. So, condominium, 3-phase, line to neutral, ganun din. No? Form 2S, si Meralco, ito, MMPF, multimetering per floor scheme. Directly metered yung mga units. Ganyan ang connection niya sa Form 2S. Pero ikaw, pwede ka na magsarili kung sub-metered units na yan. No? Which is technically mas maganda. Kaya si Mike Holt, hindi mo si Mike Holt, di ba? Ewan ko na lang. Pag tinanong mo siya na mismo sumulat ng libro ng objection ng sa NEC. Actually, favorite author ko rin niya si Mike Holt, no? Matagal na ako nagbabasa-basa ng mga libro niyan. Preferred niya na itong connection na ito. Kasi nga, iniiwasan mo yung objectionable current. Objectionable current, yan yung number 1 na violation sa PEC. Kahit dun sa mga, may magpo-post sa mga groups sa Facebook, sasabihin, Master, ba't kaya ganun yung reading ko sa Metro, parang may mali. Una mong titignan is multiple neutral to ground connection. Objectionable current ang number 1 na source na problema ng mga meter base sa condominium at mga apartments. Ruling yon, guys. Lalo na sa 3-phase loads, nagkakadayaan ng reading dyan. No? Maraming may hindi alam nung ganitong setup. Kasi nga, hindi naintindihan ang implementasyon ni PEC at ni NEC, di ba? So, magandang nalaman mo yan dito sa video na to. So, ano kayang solusyon, Master, kung talagang gusto nating isolve yung multimetering per floor scheme na yan? Actually, wala kang control. Pero kung gagamit si Meralco ng Form 1S for line to neutral sa multimetering per floor scheme, safe ka. Kasi nga, pwede mo nang i-implement to. Problema nga lang, kung Form 1S ka, pinagawa niya pa rin ito, nung nasa kaliwa. No? So, problema mo pa rin yan. Di ba? Problema pa rin yan. Pag pinagawa niya pa rin ito, problema pa rin yan. Ang problema pag kinausap mo yung mga engineer ng Meralco, Sir, parang may mali ata dun sa connection ng system. Parang nagdoble ata yung neutral nag-connect dun sa pinaka-body ng meter or body ng equipment. Wala tayong magagawa kasi yan na yung ruling natin. Wala kang magagawa talaga. Diba? Pero kung ikaw ay medyo reasonable, pero ikaw at least pag sa mga projects mo na at least meron kang bala, kumbaga. Kasi maraming myth pagdating sa wiring ng Form 2S.
Actually, karamihan ng mga Form 2S na nakadesign, mga meter base na nakadesign sa market, ay nakadesign for services. Hindi nakadesign for submetering. Kaya nga nauso yung mga submeters na bottom connected, yung mga nasa bottom talaga ang connection niya. Marami kami ito sa YouTube na gano'n. Yun talaga yung mga ginagamit for submeters. Kasi nga, yung wiring nun is straightforward. Hindi siya katulad ng wiring nito. Kasi nga ito, meron kang base, may socket ka, tsaka mo shoot yung meter base, di ba? Hindi ka nagkakaintindihan, hindi mo nga naintindihan ito eh. Hindi nga naintindihan ito, paano maintindihan ito, di ba? So, doon pa lang guys, at least for now, alam mo na may mga ganitong ruling sa PEC. Hindi kasi nadidiscuss to madalas sa mga webinars or seminars, sa mga schools, kahit sa mga vocational schools, hindi rin nadidiscuss madalas ito. Wala pang school sa Pilipinas na nagpo-focus sa pagtuturo ng PEC for installation. Meron tuturo for RME exams or REE exams. Pero pagdating sa actual installation, application nito sa installation, wala pang natuturo. Kauna-unahan itong YouTube channel na ito guys, sa actual, no? Actual talaga, no? So, maraming salamat guys ha. No, ito wala kang control dito kung gusto ni Meralco Form 2S o Form 1S, at saka wala kang control kung anong gusto niyang wiring, no? Sundan mo siya, yun nga lang, talagang problema yun na malaki. Anyway guys, thank you. Abangan niyo yung mga susunod na video natin. Multi-metering, meter center, full connection, discuss ko rin to, no? Ito kasi sub-metering pa lang tayo dito, no? So, ayan, di ba? Tuwan-tuwa si Michael. Salamat guys.